Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2531. Hahaha, mabuti. Isang masigasig na pagtawa ang narinig sa plaza, at pagkatapos, isang 10 talampakan na portal na daanan ay lumitaw kaagad bago ang lahat. Sa susunod na sandali, dahan-daang lumitaw si Amethyst mula sa daanan. Tiningnan niya si Severin na may kagalakan sa kanyang mukha, ang kanyang pitch black na mata ay maliwanag na nagniningning. Habang naglilinang sa Paradise Cave, nasaksihan na ni Amethyst ang buong proseso ng pag-unlad ni Severin. Ang tanawin ng paglunok ng langit na kulog at napunit ang mga ulap ng pagdurusa ay tunay na nag-iwan sa kanya ng labis na pagkabigla. Gayunpaman, kasama ang pagkabigla, nakadama rin si Amethyst. Gaano katagal ito mula nang sumali lang siya sa sekta, at ngayon ay nalusot na niya ang Royal Paragon. Hindi nakakagulat na nahuli niya ang atensyon ni Adrian, na nasa isang saradong pintuan ng paglilinang noon, pagkatapos na sumali siya sa sekta. Pinapatunayan lamang nito na ang paghatol ni Adrian ay matalim tulad ng dati. Nasa isip ni Amethyst. Siya ay tumawa habang hinahaplos niya ang kanyang balbas at sinabi kay Severin. Binabati kita, Severin, sa paglusot sa antas ng Royal Paragon. Dapat nating ipagdiwang ito. Sa wakas ay natauhan si Willett sa kanyang pagkabigla. Napangiti siya ng maligaya at bumati, binabati kita, Severin. Tama ang pinuno ng sekta. Sa isa pang Royal Paragon sa ating sagradong lupain, dapat nating ipagdiwang ito. Gamit ang halimbawa na itinakda ng pinuno ng sekta at ang nakatatanda, ang mga alagad na malapit sa plaza ay sumali rin sa pagbati. Binabati kita, Severin, sa pagkamit sa Royal Paragon. Ang nakakabinging ay mga sigaw sa kalangitan, na pinukaw ang mga hangin at ulap ng milya sa paligid. Nang marinig ito, tiningnan ni Severin si Amethyst at ngumiti ng mahina, na nagsasabing, Sect Leader Amethyst, hindi na kailangan ng labis na kagandahang loob. Tulad ng pagdiriwang, sa palagay ko maaari nating laktawan ito. Naging sabik si Amethyst. Pagkatapos ng lahat, si Severin ay mas mataas na pagka-senior kaysa sa kanya. Bukod dito, tradisyon na humawak ng mga seremonya upang ipaalam sa mundo ng mga cultivator tuwing ang isang bagong Royal Paragon ay sumali sa mga sagradong lupain. Sa Blue Realm, ang isang Royal Paragon cultivator ay itinuturing na isang top-tier powerhouse. Kahit na sa mga pangunahing puwersa tulad ng sagradong lupain ng Grundy 1, may mga 12 ng mga Paragon lamang. Pagkatapos ng lahat, kakaunti ang maaaring maabot ang kaharian ng Supreme Paragon. Sa gayon, ang kaharian ng Royal Paragon ay ang pinakatanyag na maaaring hangarin ng karamihan sa mga cultivator. Bukod dito, sa katayuan ni Severin bilang alagad ni Adrian, na may hawak na seremonya ng Royal Paragon ay kailangan dapat. Kaya, nang malaman ni Amethyst na hindi pinaplano ni Severin na ipagdiwang, agad siyang nabalisa. Severin, talagang ito ay tradisyon na ginagawa, aniya. Si Willett, na nasa tabi nila, ay mabilis na sumingit. Ang seremonya ng Royal Paragon ay isang matagal na tradisyon sa loob ng Blue Realm. Nang matapos marinig ang payo mula sa kanilang dalawa, nagatubiling tumango si Severin. Kung gayon, iiwan ko ang bagay na ito sa inyong dalawa. Hindi pa maintindihan ni Severin kung ano ang lahat ng pagganap tungkol sa seremonya ng Royal Paragon. Ang pagkakaroon lamang ng paglusot hanggang sa kaharian ng Royal Paragon, mas gusto niyang gumugol ng oras na pagsasama-sama ng kanyang paglilinang. Tumawa si Amethyst at sinabing, walang problema. Hahawakan namin ang lahat para sa iyo. Tumango si Severin, pagkatapos ay umakyat siya sa kalangitan at nawala mula sa Sword Monument Plaza bilang isang stream ng ilaw. Dumiretso siya sa kanyang yungib upang simulan ang pagsasama ng kanyang paglilinang. Ilang sandali matapos umalis si Severin, dumating sina Heath at Reynold. Nang maabot ang plaza ng Sword Monument at pag-aaral tungkol sa pag-unlad ni Severin sa antas ng Royal Paragon, hindi maiwasang makaramdam si Reynold. Sa pamamagitan ng isang masamang ngiti sa kanyang mukha, sinabi niya, pagkatapos noon, nang marinig ko na si Severin ay nakakuha ng walang kamatayang kapalaran sa Starry Sky Battle Space at personal na nagpunta sa South Sky upang e-escort siya,
naisip ko pa na dalhin siya bilang aking alagad. Ngayon tila na talagang nagpapasisa ako sa mga pantasya noon, sabi ni Reinhold na may buntong hininga. Sa loob lamang ng kalahating buwan mula nang sumali si Severin sa sekta, malakas siyang nakalusot sa kaharian ng Royal Paragon, at nilamon ang langit na kulog at napunit ang mga ulap ng pagdurusa, na hindi nagawa ni Reinhold na hindi makamit sa kanyang kabataan. Bilang isang kultura ng Supreme Paragon, ang talento ni Reinhold ay natural na natitira. Sa kabila ng paglilinang ng ilang daang taon, hindi pa rin niya maiwasang makaramdam na napakalayo niya kay Severin. Mayroon siyang isang premonition na, sa loob lamang ng ilang dekada, tiyak na umakyat si Severin sa kawalang kamatayan. Nang marinig ito, buong tawa si Amethyst at sinabing, lahat ito ay salamat sa matalim na paghuhusga ni Adrian. Kung wala siya, natatakot ako na wala sa atin ang maaaring gumabay kay Severin. Nag-isip si Heath sandali at sinabing, oo, malakas ang talento ni Severin. Nakakuha siya ng walang kamatayang kapalaran mula sa Starry Sky Battlespace at umunlad hanggang sa kaharian ng Royal Paragon sa kalahating buwan. Bumantong hininga si Willett at sinabing, nagtataka lang ako kung anong landas ang hinaharap. Hindi ko naramdaman ang katotohanan ng martial arts na nagaganap ngayon. Kakaiba ito. Umiling-iling si Amethyst at sumagot, marahil ay naglalakad si Severin ng ibang landas. Alright, dapat tayong pumunta at ipadala ang mga paanyaya para sa seremonya ng Royal Paragon. Imbitahan natin ang lahat ng mga pangunahing puwersa sa Blue Realm. Matatagpuan malapit sa timog ng Midland, naglagay ng isang marilag na saklaw ng bundok na kahawig ng isang dragon na gumagapang sa lupa. Sa gitna ng saklaw ng bundok ay nakatayo ang isang kahanga-hangang palasyo na may mga pavilion at tower, at pinalamutian ng masalimuot na inukit na mga beam at ipininta na mga rafters. Ang isang plaka sa itaas ng pasukan ay nagbigay ng inskripsyon na Primordial Sacred Land. Sa sandaling iyon, sa loob ng nakamamanghang palasyo na pinalamutian ng ginto at jade, ang pinuno ng Primordial na sagradong lupain, si Baldwin Lynch na nasa kanyang ika-50 na may mga templo na may puti, at Comley Perust ang nagliliwanag na gintong paanyaya sa kanyang kamay. Pagkaraan ng mahabang sandali, itinaas niya ang kanyang ulo at taimtim na nagsalita sa mga matatanda na nakaupo sa magkabilang panig. Ang sagradong lupain ng Grundy I ay nagpadala ng isang paanyaya, na nagpapahiwatig na si Severin ay nakapag-breakthrough na sa Royal Paragon. Malapit na silang humawak ng isang seremonya ng Royal Paragon. Sabihin niyo sa akin, paano tayo dapat tumugon dito? Karaniwan, kailangan nilang dumalo sa seremonya ng Royal Paragon upang ipakita ang kanilang suporta. Gayunpaman, sa oras na ito, ang isang nagho-host ng seremonya ay si Severin. Ito ay isang maikling panahon lamang mula nang makuha ni Severin ang walang kamatayang kapalaran sa Starry Sky Battlespace, kaya't nakakagulat na nalusot na niya ang kaharian ng Royal Paragon. Bukod dito, pagkatapos noon, ginamit ni Gresham ang proteksyon na banal na armas, ngunit sa huli ay nabigo upang makuha ang tunay na kakanyahan ng Immortal. Ang pagkapuot sa pagitan ng dalawang panig ay matagal nang naitatag. Kaya, nang matanggap ni Baldwin ang paanyaya, agad niyang tinawag ang mga matatanda at si Gresham upang maghanap ng kanilang mga opinyon. Habang natapos ang pagsasalita ni Baldwin, isang burly na nakatatandang nakasuot ng mga balat ng hayop, isang Supreme Paragon, ay nagsalita sa isang malalim na tinig. Sa palagay ko ang sagradong lupain ng Grundy I ay nakakagulo lamang sa atin. Paano masisira batang si Severin ang maraming antas sa kalahati lamang ng isang buwan at maging isang Royal Paragon? Sa sandaling nagsalita ang taong ito, isang manipis at tuso na Supreme Paragon ay nagpapaalala. Maging maingat sa iyong mga salita. Ayon sa mga ulat mula sa ating mga espiya na nakatago sa sagradong lupain ng Grundy I, si Severin ay talagang kinuha bilang isang alagad ni Adrian. At hindi pa nagtatagal, nakatanggap na siya ng mga pananaw sa harap ng monumento ng espada ng ikalawang bundok. Totoo na siya ay nakalusot sa Royal Paragon. Si Gresham, na nakaupo sa pinakadulo, ay mahigpit na kumuyam sa kanyang mga kamao nang marinig iyon. Ang kanyang mga kuko ay naghukay ng malalim sa kanyang laman, at ang dugo na pulang-pula ay tumulo sa lupa mula sa kanyang palad. Nagdilim ang kanyang mukha, at pinakawalan niya ang isang mababang, galit na dagandong.
Mapahamak ka, Severin Foylet. Ang tunay na kakanyahan ng Immortal, ang pagkakataon para sa pag-akyat sa kawalang kamatayan, na orihinal na dapat nakabilang sa kanya. Ang seremonya ng Royal Paragon ay dapat nakabilang din sa kanya. Sa mga laban sa loob ng Starry Sky Battle Space, natalo niya ang maraming mga prodigy at sa huli ay ginamit ang kanyang proteksyon na banal na armas, na naging dahilan upang matakot niya sina Alfie at Raven, at matagumpay na naabot ang tunay na kakanyahan ng walang kamatayan. Gayunpaman, ito ay nanakaw ni Severin sa huling minuto. Paano hindi makaramdam si Gresham ng galit at sama ng loob? Tumayo siya at yumuko kay Baldwin na nagsasabing, si Severin ay napunta sa antas ng Royal Paragon sa loob lamang ng kalahating buwan, na nagpapatunay ng kapangyarihan ng walang kamatayang kapalaran. Kung hindi natin ito pipigilan sa pag-usbong, ang buong Blue Realm ay malamang na nasa palad ng sagradong lupain ng Grundy 1. Tumango si Baldwin sa kasunduan. Naisip niya kung ano ang sinabi ni Gresham na may katuturan din. Mula nang makuha ni Severin ang walang kamatayang kapalaran, ang kanyang paglilinang ay mabilis na lumaki sa loob lamang ng kalahating buwan. Ito ay makinis na paglalayag para sa kanya sa lahat ng paraan. Si Severin ay nakalusot lamang sa Royal Paragon, at ang sagradong lupain ng Grundy 1 ay agad na nagsimula ng isang malaking kampanya sa publisidad. Sa gayon, hindi magulat si Baldwin na ang buong Blue Realm, marahil ay sasailalim sa sagradong lupain ng Grundy 1 kung si Severin ay naging isang walang kamatayan, isang araw. Bilang pinuno ng isang sagradong lupain, hindi matatanggap ni Baldwin ang ganitong sitwasyon na nangyayari. Nakikita ng pag-iingat sa ulo, huminga ng malalim si Gresham at sinabi sa pamamagitan ng mga ngipin. Bukod dito, ang walang kamatayang kapalaran ay dapat na wastong pag-aari ng primordial na sagradong lupain. Si Severin ay mapalad lamang, at marahil ay salamat sa totoong kakanyahan ng Immortal na nagawa niyang makalusot sa antas ng Paragon. Biglang nakaramdam si Baldwin nang marinig iyon. Sa kanyang medyo galit at dilaw na mga mata, isang matalim na liwanag ng pagpapasya ay biglang lumiwanag. Tunay na kakanyahan ng Immortal. Ang nasabing kayamanan ay nahulog sa mga kamay ng isang langgam lamang, naisip ni Baldwin. Kahit na ang mga saintmen ng iba pang mga sagradong lupain ay kukunin ito, makaramdam lamang si Baldwin. Gayunpaman, matapos malaman ang tungkol sa pagkuha ni Severin sa tunay na kakanyahan ng walang kamatayan, hindi niya maiwasang mainggit. Anong uri ng katawa-tawa na swerte ang kailangang makuha ng isang tunay na kawalang kamatayan? Sa sandaling iyon, nakaupo sa kanang bahagi ni Baldwin, isang Supreme Paragon na may shifty eyes at sneaky na hitsura ay nagsalita sa isang malalim na tinig. Naniniwala ako na si Gresham ay may ilang punto. Ang tunay na immortal na kakanyahan ay dapat na nagmula sa primordial na sagradong lupain. Mula sa paraan na nakikita ko ito, ang tanging dahilan ay maaaring masira ang hibla na walang kabuluhan, ang tunay na kakanyahan ng immortal. Ang burly na nasa hustong gulang na lalaki sa tabi niya ay nagsalita din. Sa palagay ko dapat lang nating patayin si Severin at kunin ang kakanyahan mula sa kanyang katawan. Marahil pagkatapos, ang primordial na sagradong lupain ay maaaring muling likhain ang kaluwalhatian ng 10,000 taon na ang nakalilipas. Ang lalaki ay nakangisi, ang kanyang sakam na mata ay kuminang na may avarice. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa tunay na kakanyahan ng Immortal pagkatapos ng lahat. Kahit na nasipsip na ito ni Severin, naniniwala siya na hindi mabilang na mga Supreme Paragon ang lalaban sa ngipin at kuko para dito dahil maaari itong makuha mula sa katawan ni Severin. Si Philbert Morton, ang pangalawang nakatatanda ng primordial na sagradong lupain, ay natigil sa antas ng siyam na Supreme Paragon, libo-libong taon na, at patuloy na nagnanais na sumulong pa at hawakan ang hindi kanais-nais na walang kamatayang kaharian. Gayunpaman, dahil sa mga likas na limitasyon sa talento, ang potensyal ni Philbert ay matagal nang nakulong sa antas ng siyam na Supreme Paragon. Kahit na ang isang bahagyang pagsulong ay napakahirap para sa kanya. Sa una, hindi pinatawad ni Philbert ang pagsisikap sa pagtulong kay Gresham na makuha ang tunay na kakanyahan ng Immortal, kahit na hikayatin si Baldwin na mag-deploy ng isang proteksyon na banal na armas upang matiyak ang tagumpay ni Gresham. Sa huli, ginamit ni Gresham ang proteksyon na banal na armas, ngunit sa kasamaang palad,
ang walang kamatayang kapalaran ay natapos pa rin sa mga kamay ni Severin. Maaaring itakda ni Filbert na sakupin ito ng matagal kung hindi para sa kanyang takot kay Adrian at Amethyst, na kapwa nakakubli sa kanilang sariling mga karapatan. Nang makita na si Gresham at ang dalawang matatanda ay nag-iingat sa bilis ng paglaki ni Severin, nag-isip sandali si Baldwin. Sinabi niya pagkatapos, si Severin ay talagang isang banta, ngunit siya ay nasa ilalim ng maingat na mata ni Adrian sa lahat ng oras na ito. Maaaring hindi madali para sa amin na gumawa ng isang pagkilos. Hindi natatakot si Baldwin kay Adrian tulad ng ginawa ni Filbert. Ang primordial na sagradong lupain ay mayroon ding isang paraiso na yungib, kung saan ang elder ay nasa pag-iisa din libu-libong taon na. Sino ang hindi nais ng isang pagkakataon na umakyat sa kawalang kamatayan? Si Baldwin ay naging isang antas ng siyam na Supreme Paragon sa loob ng 400 taon. Masigasig niyang nilinang araw-araw, ngunit hindi pa rin nakakakita ng pagkakataon para sa pag-akyat sa kawalang kamatayan. Habang natapos ang pagsasalita ni Baldwin, agad na tumawa si Filbert. Huwag tayo maging walang tiyaga. Sa loob ng ilang buwan, magbubukas muli ang Eastern Sea Secret Realm, at sa oras na iyon, tiyak na pupunta si Severin. Nang binanggit ni Filbert ang lupang lihim ng dagat ng silangang dagat, ang mga mata ni Great Elder Rolf Floyd, Baldwin, at si Gresham lahat ay kuminang sa tuwa. Ang Eastern Sea Secret Realm ay naiwan ng sinaunang Green Emperor, at ito ay kasing ganda ng Starry Sky Battle Space. Ang Green Emperor ay ang unang immortal ng sinaunang lahi ng tao. Itinatag niya ang mahusay na walang kamatayang dinastiya sa panahon ng Savage ng lahi ng Halimaw. Pinalayas niya ang mga mabangis na hayop at itinuro ang agrikultura ng lahi ng tao at paggawa ng apoy. Binuksan ng Green Emperor ang isang lihim na kaharian sa silangang dagat, na iniwan ang hindi mabilang na mga banal na ginto, pati na rin ang iba't ibang mga kayamanan na naghihintay sa mga nakatakdang individual. Nagkaroon ng alingaw na ilang daang taon na ang nakalilipas, na ang rogue fighter na nakamit ang paliwanag ay agad na pumasok sa Eastern Sea Secret Realm at nakakuha ng isang walang kamatayang armas matapos na lumitaw mula sa Starry Sky Battle Space. Ang isang pahiwatig ng paggunita ay lumitaw sa mga mata ni Baldwin habang naalala niya ang nakaraan. Kahit na daan-daang taon na ang lumipas, hindi pa rin niya naalala ang napakalawak na kapangyarihan ng walang kamatayang sandata na iyon. Ito ay isang mahiwagang Black Cloud. Sa pamamagitan ng isang banayad na welga, maaari itong maging sanhi ng puwang sa pagkalagot. Ang lupa ay masira, at ang lugar para sa libo-libong milya sa paligid upang agad na masira sa alikabok. Para bang pinapaalalahanan ng ilang nakakatakot na kaganapan, biglang umiwas si Baldwin. Nakikita ito, si Filbert na hindi malayo sa kanya ay tinanong, Sect Leader Baldwin, okay ka lang? Bumalik sa katotohanan si Baldwin. Hinaplos niya ang kanyang balbas, at ang kanyang mga mata ay kuminang na may pagpapasya tulad ng sinabi niya. Kailangan nating maghanap ng ilang mga kaalyado, mas mabuti na maaaring ilipat ang pansin ng matandang iyon, si Adrian. Ang lahat ng mga mukha ay agad na kuminang ng kagalakan nang marinig nila iyon. Samantala, sa Thundlight, ito ay isang lugar ng swampy na puno ng nakakalaso na miasma, na bahagyang napapaligiran ng mga tao. Sa halip, ang iba't ibang mga bihirang mabangis na hayop at halimaw mula sa labas ng mundo ay umunlad sa Thundlight, na ginagawa itong kanilang tirahan at mabuhay ng komportable. Sa malalim na Southern Sea ng Thundlight, mayroong isang nakasisilaw na Golden Dragon Palace. Sa labas ng mga pintuan ng palasyo, mayroong mga sundalo ng hipon at mga general na alimasag. Sa loob ng mga pintuan, ang mga babaeng figure ay nagbago mula sa mga espiritu ng clam ay kaaya-aya na sumasayaw. Sa gitna ng Grand Hall, mayroong isang binata na nakasuot ng marangyang damit. Siya ay malumanay na naghuhugas mula sa isang puting jade wine cup sa isang kamay habang pinagmamasdan ang mga espiritu na nagsasayaw. Kasabay nito, kinuha niya ang isang gintong paanyaya na lumulutang sa harap niya. Malumanay na binuksan ni Drake ang paanyaya, ngunit habang binabasa niya ang mga nilalaman nito, agad na dumilim ang kanyang mukha, nagiging hindi kapanipaniwala. Pagkatapos ay nanunuya siya ng malamig, at hinigpitan ang kanyang pagkakahawak sa paligid ng maselan na puting jade wine cup, na durog ito sa pulbos na parang baso.
Isang seremonya ng Royal Paragon. Ang mukha ni Drake ay naging kakilakilabot na madilim at malamig. Nagkaroon ng isang malabong glimmer ng galit sa kanyang mga mata. Ang isang nagyayelo na nakamamatay na aura ay agad na sumasaklaw sa bulwagan, na nagdulot na ang mga espiritu ng clam na sumayaw sa paligid upang manginig sa takot, na inilalantad ang kanilang tunay na mga porma. Ang pagbanggit kay Severin ay laging nakakainis kay Drake. Hindi lamang pinatay ni Severin ang kanyang kamag-anak, si Damian, ngunit inagaw din niya ang tunay na kakanyahan ng Immortal sa Starry Sky Battlespace. Ito ay isang malubhang suntok sa pagmamataas ni Drake. Mula nang bumalik siya sa Starry Sky Battlespace halos kalahati ng isang buwan na ang nakalilipas, si Drake ay nagpapasisa sa kanyang sarili sa kumpanya ng magagandang kababaihan. Halos nakalimutan na niya ang tungkol sa pagkakaroon ni Severin. Hanggang sa dumating ang paanyaya mula sa sagradong lupain ng Grundy 1, naganap na nag-trigger kay Drake. Damn, Severin, lahat ito ay dahil sa iyo. Malamig na kumalas si Drake. Sinusubukan mo lang na ipakita na nasira mo ang kaharian ng Royal Paragon sa kalahating buwan. Bakit, hindi mo magawa iyon kung hindi ito para sa tunay na kakanyahan ng walang kamatayan? Sa pangwakas na pakikibaka para sa tunay na kakanyahan ng Immortal sa Starry Sky Battlespace, si Drake ay nagtamo ng malubhang pinsala. Matapos bumalik sa kanyang palasyo, pinamamahalaan niyang patatagin ang kanyang kondisyon, at malapit ng sanayin sa antas ng 8 Paragon. Sa gayon, naiintindihan na siya ay sumabog na may galit na sanhi ng isang mabangis na aura na sumabog mula sa kanyang katawan, sa balita na si Severin ay nakalusot na sa kaharian ng Royal Paragon. Kabanata 2535. Hindi kalayuan, alam ng punong ministro ng Turtle na si Drake ay muling na-trigger ni Severin dahil sa sobrang galit na nakikita sa kanyang mukha. Agad siyang nagpakita ng magalang na ngiti at sinabi, "Mangyaring huwag magalit. Mayroon akong isang sulat na ipinadala ng primordial na sagradong lupain." Si Drake na kanina ay nagagalit ay agad na kumalma nang marinig iyon. "Oh, ano ang sinasabi nito?" Bilang pinakamataas na kapangyarihan sa Midland, ang primordial na sagradong lupain ay palaging umiiwas na makipag-ugnayan sa mga halimaw tulad nila kaya napakabihira na may palitan ng sulat sa pagitan nila. Malinaw na ang pakikipag-ugnayan ng primordial na sagradong lupain sa kanya sa pagkakataong ito ay para sa isang mahalagang bagay. Kaya agad na nagising ang pag-usisa ni Drake. Nang makita ang pagkamausisa ni Drake, agad na inilabas ng punong ministro ng Turtle ang liham. Isang maliit na jade na plaka na naglalabas ng mahiwagang liwanag at nababalutan ng mga patong ng ambon ang dahan-daw ang bumagsak sa kamay ni Drake. Pagkatanggap ng maliit na jade na plaka, sinuri ito ni Drake gamit ang kanyang banal na kamalayan at agad na nabasa ang laman nito. Pagkaraan ng ilang sandali naging malamig ang mukha ni Drake. Ngumisi siya at sinabi, "Severin o, Severin, tila sa pagkakataong ito ay nakatakda ka ng bumagsak. Ang liham mula sa primordial na sagradong lupain ay personal na isinulat ni Gresham." Sa loob nito malinaw niyang binanggit ang kahihiyang dinanas niya sa Starry Sky Battlespace at nagpadala ng paanyaya kay Drake na sumali sa plano na kabkuban si Severin sa Eastern Sea Secret Realm. Matapos basahin ang impormasyon sa maliit na jade na plaka, lumingon si Drake sa punong ministro ng Turtle sa tabi niya at kalmadong sinabi, "Sabihin mo kay Gresham sa aking ngalan na tinatanggap ko ang paanyaya. Ang Eastern Sea Secret Realm ay teritoryo ng mga Dragonoid. Ang lahat ng mga angkan ng dragon mula sa 4C ay sumusunod sa utos ni Drake ang pinuno ng mga halimaw. Sa katunayan bilang inapo ng 5 kuko na Golden Dragon Bloodline at ang hinaharap na Panginoon ng Thunderlight, hawak ni Drake ang autoridad na mag-utos sa mga halimaw mula sa lahat ng 4 na dagat." Halos naiisip na niya ang eksena ng pagbagsak ni Severin. Isang mapanuksong ngiti ang lumitaw sa kanyang labi at kumislap ang kanyang mga mata ng pangungutya. "Mukhang may mas sabik pa kaysa sa akin." Sa loob ng teritoryo ng Midland, ang lumutang na sagradong lupa ay nakatanggap ng paanyaya para sa seremonya ng Royal Paragon ni Severin pati na rin ang maliit na jade na plaka mula kay Gresham. Matamang tinitigan ni Alfie ang liham mula kay Gresham at kumislap ang kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Sa Jade Pond ng sagradong lupa sa loob ng isang kahanga-hangang palasyong pinalamutian ng ginto at jade,
isang magandang babae na nakasuot ng puting balabal ang tumingin sa maliit na jade na plaka sa kanyang kamay. Pagkatapos ay sinulyapan niya ang lumulutang na paanyaya sa malapit at kumislap ang kanyang makikitid na mga mata. Kawili-wili, biglang naglaho si Raven mula sa lugar at ang maliit na jade na plaka na lamang ang naiwan na lumulutang ng tahimik sa hangin. Ang balita tungkol sa pag-angat ni Severin sa antas ng Royal Paragon ay kumalat na parang apoy sa buong Blue Realm. Ang mga pangunahing sagradong lupain at marangal na pamilya mula sa Midland, North Sea, South Sky, East Plain, Great Flare Thunderlight, West Region, Season at Las Bonerkot lahat ay nakatanggap ng balita. Nang malaman ito ng mga tao para itong isang malakas na kulog mula sa malinaw na langit at lubos silang nagulat. Lalo na ang mga kilalang pamilya ng East Plain tulad ng clan ng Menzie at ang Burke clan na nagkaroon ng dating alitan kay Severin ay napuno ng pagkagulat at takot. Sa lupang ninuno ng clan ng Menzie si Algernon ay nakatitig ng tulala sa paanyaya sa kanyang kamay. Bahagyang nakabuka ang kanyang bibig at naging mapotla ang kanyang mukha. Sa wakas malalim siyang nagbuntong hininga at kumislap ang bakas ng takot at pagkabalisa sa kanyang mga mata. May mapait na ngiti sa kanyang mukha habang mahina niyang sinabi, "Immortal fate iyon. Anong sayang. Kalahating buwan pa lamang mula nang maghiwalay sila sa Starry Sky Battle Space at nakalusot na si Severin sa kaharian ng Royal Paragon. Paano sila hindi magugulat? Parang may hindi nakikitang bagyo na unti-unting nabubuo sa loob ng Blue Realm." Ang lahat ng nakarinig ng balitang ito ay sabik na naghihintay sa araw ng seremonya. Ang ilan ay naghanda ng mamahaling mga regalo at nagbabalak na makipagkaibigan kay Severin habang ang iba naman ay may malamig na ngiti at puno ng nakamamatay na intensyon ang kanilang mga mata. Mayroon ding mga taong walang pakialam na itinapon lamang ang mga paanyaya. Samantala si Severin ay nasa looban ng Enchanted Peak sa loob ng Paradise Cave. Matapos malusot ang kaharian ng Royal Paragon, bumalik siya sa Enchanted Peak upang pagsamahin ang kanyang paglilinang. Matapos ang kalahating araw ng pagsasama-sama, ang aura ni Severin ay naging mas sagana kaya kumalat ito sa malawak na kalawakan at lupa. Ang kanyang presensya ay napakalakas at halos sumasakop sa mga tao sa paligid niya. Ang apat na asawa ni Severin ay nagtipon sa paligid niya na may malalaking mata sa pagtataka. Matapos suriin si Severin mula ulo hanggang paa, si Diane ang unang nagsalita. "Severin, paano mo masasabi na hindi ka may talento? Isang maikling panahon lamang at naka-breakthrough ka na sa antas ng Royal Paragon. Ilang araw lamang ang nakalipas nang magbigay sila ng paggalang kay Adrian at tumanggap ng kanyang mga turo. Dahil dito ang apat na babae lahat ay umabot sa antas ng 8 Supreme Saint. Nang akalain nilang sa wakas ay nahabol na nila si Severin, bigla naman siyang nakapag-breakthrough sa antas ng Royal Paragon. Ang balitang ito ay parang kidlat mula sa malinaw na langit at lubos na nagulat ang apat na babae. Kung hindi dahil sa balitang kumalat sa loob ng sekta tungkol sa seremonya ng Royal Paragon, iisipin pa sana ni Diane at ng iba pang 3 asawa na nagbibiro lamang si Severin sa kanila. Kinurot ni Severin ang kanyang ilong habang nakatingin sa kanyang apat na asawang. Galit at pakiramdam niya ay parehong nakakatawa at nakakainis ang sitwasyon. "Well, nagkataon lang na nagkaroon ako ng tamang pagkakataon para sa isang pambihirang tagumpay," marahan niyang sinabi. Umikot ang mga mata ni Gilda at sumagot, "Kahit na paano ka naman makakabasag ng 3 antas sa isang hakbang." Sa sandaling iyon, pakiramdam nila na ang agwat sa pagitan nila at ni Severin ay mas malaki pa kaysa sa agwat sa pagitan nila at ng isang baboy. Umiling si Severin at sinubukang pakalmehin sila. "Sige na, tama na. Hindi ba binigyan kayo ni Mr. Adrian ng maraming ika-7 grade na mga tableta? Kapag kinuha ninyo iyon, maaari rin kayong makapasok sa Paragon Realm." Nagpalitan ng tingin sina Sheila at Sofia at pagkatapos ay tumingin kay Severin na may halatang pagsuko sa kanilang mga mukha. Ang agwat sa pagitan nila at ni Severin ay lalo pang lumalawak. Nang makita ni Severin na mukhang magpapatuloy pa sa pagrereklamo ang mga babae, mabilis siyang tumayo at sinabi, "Ahem, kailangan kong maghanda para sa seremonya bukas." Pagkatapos ay tahimik siyang umalis. Pakiramdam niya kung mananatili pa siya doon, ang mga galit na tingin ng mga babae ay magbibigay lamang sa kanya ng kilabot.
Maaga kinabukasan ng buong sagradong lupain ng Gronde 1 ay napuno ng kasiyahan mula sa itaas hanggang ibaba habang kumikislap ang mga gintong liwanag at mar-ingal na ulap sa paligid. Ang malalaking pulang parol ay nakabitin ng mataas sa mga haligi ng bato sa magkabilang panig ng mga pintuan ng sagradong lupain. Ang mga panauhin ay dumating ng sunod-sunod, sakay ng makukulay na ulap, mga barko ng kayamanan, mga espiritong hayop at mga lumilipad na espada. Si Rinold ay sinabi, mangyaring pumasok. Si Heath, maligayang pagdating, maligayang pagdating. Dumating ang delegasyon mula sa lumutang na sagradong lupa. Ang Great Elder na si Akon Binder ay nag-alay ng isang bote ng ika-9 na grado na alchemical na tableta bilang regalo. Ang mga kilalang panauhin mula sa estado ng Great Flare ay dumating. Si Oriel Welch ang ika-7 True King ay nag-alay ng 10,000 mahalagang gintong buhangin bilang regalo. Sa kalagitnaan ng himpapawid nakatayo si Severin sa tabi ni Amethyst habang pinapanood niya ang walang katapusang daloy ng mga panauhin na dumarating. Nakaramdam siya ng kakaibang damdamin sa kanyang puso. Matapos ang higit sa 1 dekada ng paglilinang at pagpasok sa Blue Realm 3 taon na ang nakalipas sa wakas siya ay naging isang hinahangaan na Royal Paragon Powerhouse. Ang makita ang hindi mabilang na mga nakangiting mukha sa tarangkahan ay lalo pang nagpatibay sa determinasyon ni Severin na maging isang walang kamatayan. Dito ang kapangyarihan ng tunay na iginagalang at kahit isang tila ordinaryong seremonya ay nakakaakit ng hindi mabilang na mga taong gustong makisuyo at makuha ang pabor ng makapangyarihan, naisip ni Severin. Nakikita ito, agad na nakipag-usap si Amethyst sa pamamagitan ng banal na pandama. Ano ang mali? Bakit ka nag-iisip, ang iginagalang na personal na alagad ni Adrian, ay talagang nabagabag? Si Severin ay ngumiti at sumagot. Nararamdaman ko lang na sa mundo ng paglilinang, ang kapangyarihan ay palaging itinuturing na pangwakas na katotohanan. Kung ang paglilinang ng isang tao ay mataas, palaging may mga taong nagsisikap na magkaroon ng pabor at mapasaya. Ito ang katotohanan ng mundo ng paglilinang. Ang malakas na pagsasaalang-alang ng mahina bilang hindi gaanong mahalaga. Kalmado ang sinabi ni Amethyst. Kahit na siya, kung nakatagpo ng isang tunay na walang kamatayan, ay kumikilos tulad ng mga panauhin na nagsampa noon, ang pagbigay ng pabor at naghahanap ng kanilang pag-aproba. Ito ay simpleng kalikasan ng tao. Sa pananaw ni Amethyst, wala ito sa karaniwan. Ang pagpapasya ni Severin na maging walang kamatayan ay lumakas lamang matapos marinig iyon. Matapos ang isang sandali ng pagmumuni-muni, umiling-iling siya at nagpasya na itigil ang pag-iisip nito. Hindi ako maaaring maging mapagmataas. Hindi ko dapat isipin na maging walang kamatayan, ngayon na nakapag-breakthrough lang ako sa kaharian ng Royal Paragon, naisip ni Severin. Kalahating oras ang lumipas, ang mga lantern ng bahaghari ay nakabitin ng mataas, at ang mga lilang watawat ay sumabog sa hangin sa unang bundok na plaza ng sagradong lupain ng Gronde 1. Ang plaza ay puno ng mga panauhin, at sabik na inaasahan ang paningin ni Severin. Narinig ko si Severin ay may talento. Hindi sa banggitin, siya ay personal na kinuha bilang isang personal na alagad ni Adrian. Pambihirang talento. Narinig ko na dati siyang nakakuha ng walang kamatayang kapalaran sa Starry Sky Battle Space. Hindi nakakagulat na siya ay nagmula sa pagiging isang antas ng 6 na Paragon sa isang Royal Paragon sa loob lamang ng kalahating buwan matapos ang Starry Sky Battle Space. Narinig ko na kahit si Gresham Fleming mula sa Primordial Sacred Land ay hindi mapapabagsak ang walang kamatayang kapalaran na may proteksyon na banal na armas, at kahit papaano natapos ito sa mga kamay ni Severin. Wala si Severin kung wala ang tunay na kakanyahan ng immortal. Tiyak na naniniwala ako sa iyo kung sasabihin mong siya ay muling nagkwento mula nang siya ay mula sa isang antas lamang na 6 na Paragon hanggang sa paglabag sa maraming antas sa kalahating buwan. Maraming mga bisita ang nagsimulang talakayin sa mga hushed tone. Ang mga matatanda mula sa iba pang mga sagradong lupain, lalo na, ay hindi nag-atubiling gumawa ng mapanunuyan na mga puna tungkol kay Severin. Siyempre, nasa teritoryo pa rin sila ng Gronde 1, kaya't hindi sila nang ahas na gumawa ng malakas na mga ingay at maaari lamang mainggit at magnanakaw ng lihim.
Ang biglaang pag-uugnay ng seremonya ng Royal Paragon ng Gronde 1 Sacred Land ay tulad ng isang patak ng tubig na nahuhulog sa isang mainit na kawali ng langis, na nagiging sanhi ng buong puwersa ng Blue Realm na sumabog sa isang kaguluhan. Lahat ay lubusang natigilan. Bilang personal na alagad ni Adrian, si Severin ay kilala sa mga pangunahing sagradong lupain at kilalang pamilya ng East Plain. Pagkatapos ng lahat, ang pagganap ni Severin sa Starry Sky Battle Space ay lubos na kahanga-hanga, at nakuha niya rin ang pagkakataon na maging walang kamatayan mula sa mga kamay ng iba pang mga prodigy na nakikipaglaban para dito. Ang kahanga-hangang talaang ito lamang ay sapat na upang gawin ang pinuno ng sekta at mga matatanda ng mga pangunahing sagradong lupain. Sa gayon, sa pagtanggap ng paanyaya mula sa sagradong lupain ng Gronde 1 at pag-aaral na nakapag-breakthrough si Severin hanggang sa kaharian ng Royal Paragon at malapit ng hawakan ang seremonya ng Royal Paragon, ang mga matatanda mula sa lahat ng mga pangunahing sekta ay ipinadala upang dumalo. Tulad ng pinag-uusapan ng mga tao ng lihim, lumitaw si Severin kasama ang kanyang 4 na asawa at ang kanyang anak na babae na si Celine. Lahat sila ay pinamunuan ni Amethyst habang dahan-daang naglalakad sila sa pangunahing bulwagan. Mga kababaihan at mga ginoo, nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa pagdalo sa seremonya ng Royal Paragon na hawak ng sagradong lupain ng Gronde 1 ngayon, sabi ni Amethyst, na itinaas ang kanyang baso na may ngiti. Mabilis na kinuha ni Severin matapos si Amethyst, na nagsasabi, "Pinarangalan akong magkaroon ng lahat sa aking seremonya." Sa sandaling matapos siyang magsalita, may mga sigaw mula sa karamihan. "Severin, ikaw ay masyadong mapagkumbaba. Ang iyong nakamit na pag-breakthrough sa maraming mga antas upang makamit ang katayuan ng Royal Paragon ay inalog ang buong Blue Realm." Napangiti lang si Severin at wala nang sinabi. Ang isa pang cultivator sa karamihan ay nagsalita. Siya ay isang matibay na tao na may mga scars sa kanyang mukha, na nakasuot ng natatanging dark light na dobleng isda na balabal ng dark light na sagradong lupain. Tumayo siya, yumuko kay Severin, at sinabing, "Severin, ang iyong mga asawa ay kasing ganda ng mga bulaklak. Ako, si Crispin Garza ay kunin ang pagkakataong ito upang batiin ka at ang mga iginagalang na kababaihan. Nawa ang iyong pag-ibig ay walang hanggan, at ang iyong anak na babae ay magmana ng iyong pambihirang talento, na umaabot sa immortalidad sa isang batang edad." Tumango si Severin na may ngiti. Malapit na siyang magsalita nang, bigla, isang 12 talampakan na portal na daanan ay lumitaw sa kalangitan sa itaas ng gate ng Gronde 1. Ang isang alon ng sarkastiko na pagtawa ay nagmula sa loob ng portal na daanan. Kaagad pagkatapos, isang matangkad na lalaki ang lumitaw sa kalangitan na nakasakay sa isang ulap ng ambon. Ang kanyang ulo ay pinalamutian ng mga antler tulad ng mga osa at gintong beaded crown. Nakasuot siya ng isang lilang gintong balabal at isang pares ng masiglang boto ng ulap sa kanyang mga paa. Ito ang prodigy ng Dragon Clan, si Drake Wormthorn. Hindi ko inaasahan na siya ay darating ng personal. Hindi ba pinatay ni Severin ang nakababatang kapatid ni Drake na si Damian, at ang dalawa ay may sama ng loob? Ang Supreme Paragon ng Dragon Clan ay kasama rin niya. Sa paghuhusga mula sa pag-uugali ni Drake, tila wala siya rito para sa magiliw na mga kadahilanan. Ang mga nakapalibot na cultivator lahat ay nagulat at nagbigkas sa sorpresa. Sa ilalim ng proteksyon ng nakatatandang Supreme Paragon, si Drake ay lumitaw ng mayabang habang siya ay tumapak sa portal. Tumingin siya kay Severin ng malamig. Pagkatapos nito, lumingon si Drake kay Amethyst na nakatayo sa tabi ni Severin at sinabing, "Pagbati, pinuno ng sekta Amethyst." Agad na naging malamig ang ekspresyon ni Amethyst. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng problema sa seremonya ng Royal Paragon. Bagaman malakas ang lipi ng dragon, ang sagradong lupain ng Gronde 1 ay hindi rin mahina. Kaagad, ang nakasisindak na aura ng Supreme Paragon ay nagmula kay Amethyst tulad ng isang alon ng tubig, na pinipilit patungo kay Drake. Ang isang pagkagalit ng Supreme Paragon ay sapat na upang mabago ang kulay ng langit at lupa. Ang mga madilim na ulap ay agad na tinakpan ang kalangitan ng ilang milya, na may marahas na kulog na kumikislap ng walang tigil, nakahawig ng galit ng langit. Ang lahat ng mga panauhin sa paligid ay nadama ang aura ng Supreme Paragon,
at ang kanilang mga mukha ay naging mapotla bilang tugon. Bilang kataas-taasang Panginoon ng sagradong lupain ng Grundy I at isang antas ng Siyam na Supreme Paragon, si Amethyst ay walang alinlangan na isa sa mga nangungunang kapangyarihan sa Blue Realm. Ang ganitong lakas ay maaari lamang may tugma ng mga matatanda mula sa iba't ibang mga sagradong lupain o immortalidad. Sa katunayan, si Amethyst ay may kakayahang makipaglaban sa loob ng 9 na araw at 9 na gabi kasama ang mga nasa parehong antas na katulad niya. Nakakakita ng galit na ekspresyon ni Amethyst, si Calvert Wormthorn, isang matatandang figure na may puting buhok ay nakangiti ng marahan at mahinahon na nagsalita, "Hindi na kailangang magalit, Amethyst. Ito ay isang biro lamang sa pagitan ng mga kabataan." Ang kanyang tinig ay kasing banayad ng isang simoy ng tagsibol, agad na ipinakalat ang madilim na ulap at kulog sa kalangitan, na ibalik ang orihinal na asol na kulay nito. Ang kanyang aura ng isang antas ng 9 na Supreme Paragon, lalo na, ay naramdaman tulad ng isang pagpindot sa bundok, na ginagawa ang lahat sa paligid na pakikibaka upang mahuli ang kanilang paghinga. Nang makita ni Amethyst si Calvert, ang kanyang mga balintataw ay nagkontrata ng husto, at isang pahiwatig ng pag-aalala ay sumabog sa kanyang mga mata. Gayunpaman, ang kanyang takot ay dumating at mabilis na wala. "Ha! Isang biro lamang sa pagitan ng mga kabataan." Si Amethyst ay tumawa ng malamig at tumitig ng matindi kay Calvert. Ang kanyang tono ay nagyayelo habang tinanong niya, "Ano, gusto ba ni Drake na maging isang alagad din ni Adrian?" Sa lahat ng libong taon mula nang gaganapin ang isang seremonya ng Royal Paragon, halos walang nang ahas na lumapit at magdulot ng problema dahil ang paggawa nito ay kasing ganda ng pagdura sa mukha ng host. Bukod dito, sa pamamagitan ng pag-iwas sa katayuan ni Severin at panunuya sa mga pahayag ni Drake bilang mga jests lamang sa pagitan ng mga kapantay, tila iginiit ni Calvert ang kanyang pangangibabaw kay Severin at Amethyst. Si Severin, pagkatapos ng lahat, ay ang personal na alagad ni Adrian, na gumawa sa kanya ng isang mas mataas na ranggo kaysa kay Amethyst. Kaya, ano ang karapatan ni Drake na maging mapagmataas sa harap ng naturang katayuan? Sa pagsasakatuparan na ito, ang aura ni Amethyst ay nagiging labis. Siya ay bumangon sa hangin, at ang kanyang tingin ay naging malamig habang inaayos niya ito kina Calvert at Drake. Ang isang vortex na puno ng kulog na enerhiya ay lumitaw sa itaas ng sagradong lupain ng Grundy I. Sa loob ng swirling vortex, ang makapal na mga bolts ng kidlat na kasing kapal ng mga haligi, at ang marilag na aura ay halos nagyayelo sa hangin sa mga blok ng yelo. Nang makita ito, mabilis na pinrotektahan ni Calvert si Drake sa likuran niya. Kasabay nito, pinakawalan niya ang kanyang kakilakilabot na aura, na pinukaw ang kulog sa kalangitan. Sa isang iglap, ang sitwasyon sa plaza ay naging mas panahunan. Habang napansin niya ang nakapangangilabot na eksena sa harap niya, ang mga nakapalibot na panauhin ay lalong naging panahunan, na natatakot na ang dalawang Supreme Paragon ay maaaring makisali sa isang labanan at mahuli sila sa apoy. Sa loob ng Grand Hall, itinaas ni Severin ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay naningkit ng bahagya habang nagsusuot siya ng isang pensive expression. Tumingin siya kay Drake at dahan daw ang ngumiti, na nagsasabing, "Nakita kong naabot mo ang kumpletong antas ng 9 na Paragon, isang hakbang lamang ang layo mula sa Royal Paragon. Hindi nakakagulat na ikaw ay nang ahas na maging mapagmataas." Noon lamang napansin ng karamihan na ang paglilinang ni Drake ay umabot sa kumpletong yugto ng 9 na Paragon. Kaysa sa nakamamanghang pisikal na lipi ng dragon, posible para sa kanya na talunin ng isang bagong breakthrough na Royal Paragon. Hindi nakakagulat na si Drake ay nang ahas na mangutya kay Severin. Hindi lamang siya ang may tagapag-alaga, ngunit nakapag-breakthrough din siya upang makumplito ang antas ng 9 na Paragon. Naaalala ko na siya ay isang antas lamang ng 7 Paragon noong siya ay nasa Starry Sky Battle Space noong nakaraan. Halos isang buwan lamang ang lumipas, at ngayon naabot na niya ang kumpletong antas ng 9 na Paragon. Nakakatakot ang kanyang bilis ng paglilinang. Ang lipi ng dragon ay may kakilakilabot na pisikal na lakas. Ang mga cultivator ng dragon sa antas ng Paragon ay may mga katawan na maihahambing sa higit na mahusay na mga espiritual na kayamanan at nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan sa labanan.
Ang mga nakagulat na mga manunood ay bumulong sa bawat isa ng maingat. Sapat na, si Drake marahil ay pinalakas ng suporta ni Calvert at ang mga pagsinghap mula sa mga tagapakinig sa plaza na pinatuloy mula sa likuran ni Calvert. Sa pamamagitan ng isang ngisi sa kanyang mukha, sinabi niya, "Maswerte ka lang." Ang walang kamatayang kapalaran ay orihinal na kabilang sa kay Gresham Fleming ng Primordial Sacred Land. Kahit na iniwan ni Drake ang Starry Sky Battlespace, hindi niya malilimutan ang eksena na naging galit sa kanya na halos dumura siya ng dugo. Ang mga prodigy ng Saintmen mula sa iba't ibang mga sagradong lupain at mga prestihiyosong pamilya ay nakipaglaban sa ngipin at kuko upang matukoy ang tagumpay. Ang ilan ay gumagamit ng paggamit ng mga ipinagbabawal na pamamaraan at proteksyon ng mga banal na armas. Gayunpaman, sa huli, sa kabila ng mga pagsisikap ng lahat, ang tunay na kakanyahan ng immortal ay tila nagtataglay ng sarili nitong sarili, nawala sa portal at pinili si Severin. Paano hindi nawalan ng pag-asa si Drake sa eksenang ito? Nakipaglaban siya ng ngipin at kuko, na halos naghirap ng matinding pinsala, habang si Severin, na nasa labas ng paglilinang, ay nagtapos sa pagkuha ng walang kamatayang kapalaran. Pagkatapos, kalahati lamang ng isang buwan ang lumipas, sinira ni Severin ang maraming mga antas sa isang pagsulong upang maabot ang antas ng Royal Paragon. Talagang tumanggi si Drake na maniwala na ang nagawa ni Severin ay walang kinalaman sa walang kamatayang kapalaran na iyon. Kapansin-pansin na ang antas ng paglilinang ni Severin sa Starry Sky Battlespace ay nasa 4 na Paragon lamang sa oras na iyon. Ano ang maaari niyang magawa sa kalahating buwan lamang? Ang bahagyang pag-breakthrough sa isang antas ay maituturing na kapansin-pansin. Ang bagay ng walang kamatayang kapalaran ay palaging isang namamagang punto para kay Drake. Tumatak ito sa kanyang isipan, na sinisisi siya. Kaya, sa pagbabalik sa Thunderlight, natupok ni Drake ang Dragon Pill na ibinigay ng mga matatanda ng kanyang angkan, na nagmana ng kanilang marilag na kapangyarihan, na nagpapagana sa kanya na maayos na makapag-breakthrough hanggang sa antas ng 9 na Paragon. Nang maglaon, nang matanggap ang liham mula sa primordial na sagradong lupain, hindi nagatubiling sandali si Drake at agad na tinanggap ang alok. Sa gayon, ito ang dahilan kung bakit nang ahas si Drake na binigyan ng hayagan si Severin sa harap ng napakaraming mga panauhin sa seremonya ng Royal Paragon. Siyempre, hindi alam ni Severin ang lahat ng mga pagpunta sa likod ng mga eksena. Dahan-dahan siyang bumangon sa hangin, at ang kanyang titig na malamig na parang malamig na yelo. Tiningnan niya si Drake na parang siya ay nanggugulo lamang na may mga mata na puno ng parehong awa at pag-aalipusta habang mahinahon niyang sinabi. Hindi ko hahayaan na lumayo ka sa pag-iwas sa dignidad ng isang Royal Paragon. Kabanata 2540. Sa sandaling natapos ni Severin ang pagbigkas ng mga salitang iyon, ang kanyang surging na Royal Paragon aura sa paligid niya ay nagbago sa hindi nakikita na mga blades, na agad na sumabog patungo kay Drake. Ang mukha ni Drake ay kuminang ng tuwa tulad ng na-exclaim na maligaya, "Tingnan natin kung ikaw, na umaasa sa swerte upang makarating sa kinaroroonan mo, ay talagang karapat-dapat." Itinaas niya ang kanyang kamao at hinampas ito patungo kay Severin. Ang kanyang bilis ng napakabilis na siya ay naging isang blur sa isang instant. Hindi kalayuan, sinabi ni Calvert kay Amethyst, "Amethyst, sa palagay ko ay dapat nating hayaang ayusin ito ng mga kabataan sa pagitan ng kanilang sarili." Sa susunod na sandali, itinaas ni Calvert ang kanyang kamay, at isang pormasyon ang agad na lumitaw sa kalangitan. Habang nabuo ang pormasyon, magkasama na sina Severin at Drake. Ang tunog ng epekto ay sumigaw sa hangin habang ang nakakatakot na kamao na aura ay nagpakawala ng mga makapangyarihang shockwaves, na sinisira ang hindi mabilang na mga fragment na umuulan mula sa kalangitan tulad ng nabasag na porselana. Ang Nine Heaven Gale at special na kaguluhan sa loob ng basag na portal ay nawawala ng mga shockwaves bago pa nila maipakita ang kanilang lakas. Ang kamao ni Severin ay tulad ng mga raindrops, mabilis at mabilis. Sila ay nakapaloob sa pamamagitan ng isang maliwanag na aura, na ginagawa silang mukhang mga mini-suns, habang pinalalaki ang napakalawak na kapangyarihan. Sa ilalim ng walang tigil na pagsalakay ni Severin, hindi nagtagal ay natagpuan ni Drake ang kanyang sarili na nagpupumilit na mapanatili.
Ang kanyang laman, na maihahambing sa isang mahusay na kalidad na espiritual na kayamanan, ay tila marupok bilang porselana sa harap ng pag-atake ni Severin. Ang anumang pakikipag-ugnay sa kanyang kamao ay nagresulta sa mga pinsala, at kahit isang graze lamang ang nagdulot ng matinding pinsala. Matapos ang ilang dosenang palitan, ang mapagmataas at mabisang katawan ng dragon ay nasakop na sa maraming mga bitik. Ang mga sugat sa kanyang katawan ay kahawig ng isang sirang basahan na manika na pilit na pinagsama. Ang mga kwintas ng pawis ay nagsimulang bumuo sa kanyang noo habang pinapanood niya si Severin nang walang kahirap-hirap na nang ibabaw sa laban. Mapahamak ito. Bakit napakalakas ng taong ito? Hindi ko rin mapigilan, kahit taglay ko ang aking gintong dragon na katawan. Sa sandaling iyon, ang takot ay sumiksik sa puso ni Drake, at sinimulan niyang isaalang-alang ang pag-urong. Napansin din ni Severin na si Drake ay nagsisimula ng hamina. Nang makita ito, ngumisi siya ng malamig at malupit. Sa susunod na sandali, ang panloob na mundo sa loob ng kanyang katawan ay sumasalamin sa isang kulog na dagandong, at ang nakasisindak na kapangyarihan ng langit at lupa, na nagdadala ng mga prinsipyo ng batas, na nakipagtagpo sa palad ng kanyang kamay. Ang mga anino ng kamao ni Severin, ang bawat laki ng isang millstone, ay bumagsak kay Drake tulad ng isang bundok sa isang hindi kapani-paniwalang bilis. Naramdaman ni Drake na parang nasaktan siya ng isang walang talo na bundok, at agad na isang metal na lasa ang napuno sa kanyang lalamunan bilang isang malaking pagbagsak ng dugo na naspray mula sa kanyang bibig. Si Drake ay ipinadala na lumilipad pabalik, na agad na kumalas sa pagbuo na itinakda ni Calvert. Pagkatapos, bumagsak siya ng labis sa kagubatan ng ilang dosenang milya ang layo mula sa sagradong lupain ng Gronde 1. Nakikipaglaban upang bumangon matapos na malubhang nasugatan, natagpuan ni Drake ang kanyang sarili na hindi maayos ang lakas. Ang kanyang mga panloob na organo ay nasira, at ang kanyang buong enerhiya ay naging mahina, na ang kanyang aura ay makabuluhang hamina. Si Severin ay sumigaw nang makita niya iyon. Ha! Hindi ko na kailangang gamitin ang parehong mga kamao sa laban na ito. Ituturo ito sa iyo na huwag mo akong pinaglaruan kapag ikaw ay isang antas na siyam na Paragon. Si Calvert, bilang tagapag-alaga ni Drake, ay sumabog sa galit sa paningin ng matinding pinsala ni Drake. Ang kanyang Supreme Paragon aura ay lumakas tulad ng isang galit na baha, na pinupuno ang kalahati ng kalangitan. Gumawa siya ng isang hakbang upang atakehin si Severin. Tumigil ka. Ang tinig ni Amethyst ay lumabas, napangiti siya. Calvert, bakit ka nagmamadali? Si Amethyst ay mabilis na humakbang pasulong at hinarang ang galit na si Calvert.